Wala nang nagawa mga residente ng Muslim Village sa Barangay Ilang, Davao City, kundi lumikas mula sa matinding apoy. Pasado alas 2 ng madaling araw ng 23 ng Hunyo nang sumiklab ang sunog na mabilis na kumalat at tumupok sa mahigit 120 ng mga bahay na tinitirahan higit kumulang 400 na pamilya sa lugar. Isa sa mga nasunugan si Abidjar Ampilani. Sabi niya, nasa Panabo City siya nang malaman ng tungkol sa sunog kaya agad siyang tumungo sa lugar. Pagdating niya, nasaksihan pa niya ang malakas na pagliyab ng apoy at makapal na usok mula sa sunog. Dahil sa bilis ng pangyayari, wala siyang naisalbang anumang gamit at inuna na lamang niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya dahil walang nakitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Mo to nakaabot pa ko na nakatabang pa ko sa sunog diha. Hantod na tumba pa ko din sa pagkuhan. Pero wala na naton ko ginahuna kay tungod nga tong hinawnaw dito nga maluwas sila. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng BFP Davao, wala pa silang opisyal na impormasyon hinggil sa pinagmulan ng sunog. Gayunman, hinihinala ng mga residente na kandila ang pinagmulan ng naturang sunog. Ang mga pamilyang lumikas ay pansamantalang nanunuluyan ngayon sa isang covered court na nagsisilbing evacuation center sa Barangay Ilang. Nagpatayo naman ang City Social Welfare Development Office o CSWDO ng 28 na mga modular tents upang magsilbing pansamantalang tirahan ng mga pamilyang wala pang mapupuntahan. Isa sa mga tumanggap ng mga donasyong damit para sa kanyang mga anak ay si Babila Kange. Aniya, wala na siyang naisalbang gamit, kabilang mga mahalagang dokumento, mga papeles at maging ang mga paninda sa kanyang tindahan na siyang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Ang tanging naisip niya ay masiguro ang ligtas na paglikas ng kanyang 6 na anak at ng kanyang asawang may stroke. Nung na ko ba magsagit ng mga silingan na mo, sir. Pagtapos nagmata na lang nagawas na daan sa gawas. May kadala mga sanina. Sa kasalukuyan, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya mula sa barangay hanggang sa CSWDO upang mapabilis ang pagtugon at pagtulong sa mga apektadong individual. Nagpapatakbo rin ang barangay ng isang community kitchen upang matiyak na may sapat na pagkain at inuming tubig ang mga nasunugan. Kasabay nito, pinoproseso na rin ng barangay ang cash assistance para sa mga naapektuhang pamilya. Amo nang mapaabot sa mga tao kanang ginagmay na mga tabang sa among budget. So mo na amo ang ihimong action karon nya naman po naman po yung mga budget ang city nga sa mga food pack ginapahaton. Ayon sa CSWDO, nagpapatuloy kanilang konsolidasyon ng bilang ng mga apektadong pamilya upang maproseso ang agarang ayuda at mapabilis ang pagbibigay ng cash assistance. Ongoing pa po ang validation. Then ang uban karon katong gikan sa area ng mga social worker dito nag-validate sila kung legit sila nga affected. Saka pa sila paanihon diri para ma-intake sila and then mailhan na namo ang pila gyud ang total affected. Bukod sa pagpapatuloy ng panunuluyan ng mga apektadong pamilya sa mga modular tent, naglaan din ang CSWDO ng mga safe space bilang psychosocial intervention para sa mga batang naapektuhan ng sunog. Israel Damaulaw para sa Bayan.